Ang mga bobo at tanga ba, alam nila na bobo at tanga sila? So kung ikaw ay sira or sira na, alam ba nila na sira sila? Kasi alam nyo, kawawa na po itong mga DDS na to. Nahihirapan na po silang ipagtanggol si Sara Duterte. Kahit na magmukha na silang sira, bobo at tanga, kahit na yun ang tingin sa kanila ng taong bayan. Kasi sila, kahit na alam ng mali, tanggap pa rin nila. Kahit tawagin silang bobo at tanga. Basta lang maipagtanggol nila ang mali, sige pa rin sila. At para sa kanila, hindi pa daw sira si Sara Duterte. Iba na po kasi yung way of thinking nila eh. Nahihirapan na silang ipagtanggol si Sara Duterte. At pinalalakas na lang nila yung mga loob nila na si Sara Duterte ang hulog ng langit para iangat ang Pilipinas sa pagkakasadlak sa korupsyon. Yan ang paniwala nila. Sabi nga ni Amy Marcos hindi nila kayang sirain si Inday Sara. Amy Marcos, mukhang out of touch ka na sa taong bayan. Sobra ng lusaw ang utak mo. Binulag ka na ng iyong pagiging panatiko sa mga Duterte. Hindi mo na nakikita, hindi ka na nakikinig sa taong bayan. Lalo na sa mga nagaganap sa impeachment ni Sara Duterte, paniwalang-paniwala ka pa rin na hindi nila kayang sirain si Sara Duterte. Sirang-sira na, Amy Marcos. Sa bagay, ikaw din naman kasi sira na. So, birds of the same feathers flock together. Nakakahiya ka na nga eh. Dati ang taas ng tingin sa'yo ng mga Pinoy, lalo na ng mga Ilocano. Pero mula nung naging DDS ka at pinakita mo ang pagiging panatiko sa mga Duterte, nasira na ang pangalan mo na hindi mo na maibabalik. Sasabihin mo na hindi nila kayang sirain si Inday Sara? Ano pa ba ang sisirain kay Inday Sara? Sirang-sira na siya. At lalo pa siyang masisira sa mga susunod na pagdinig sa House Justice Committee hearing. Tandaan nyo sa 22. Matapos ni Ramil Madriaga, si Sonny Trillanes naman ang lilitaw. At siya naman ang magpapatotoo sa kanya mga inaakusa sa mga Duterte. So kahit na anong pagtatakip mo, Amy Marcos, kahit na paniwalain mo ang sarili mo na hindi kayang sirain si Inday Sara, sira na si Sara Duterte. Sabi nga ng isang netizen na si Dadan Hipolito, walang sumisira kay Sara Duterte, kundi ang sarili niya. Hindi niya maipaliwanag ang mga issues na dapat sinasagot niya. Meron pa siyang issue na sabi ng COA, 73 million ang pinapabalik ng COA. Napakadaming anomalya sa kanyang OVP. Lahat ng lumalabas na baho niya ay kasalanan niya dahil hindi niya nagagampanan ang simpleng trabaho bilang Vice President. Mas inaatupag niya manira sa administration at mangampanya at pagnanakaw sa kanyang budget na dapat ang taong bayan ang makikinabang. Ito bang mga issues sa sinabi ni Dadan Hipolito, Amy Marcos, hindi mo nabibigyan ng pansin? O talagang bulag ka na lang? Nakapiring na yung mata mo pagdating sa mga Duterte. Kawawa kang nilalang, Amy Marcos. Nakakawala ka ng respeto. Yung akala namin napakatalino mo, hindi pala. Wala palang laman ang utak mo, kundi ang mga Duterte. So sa tulad mo, Amy Marcos, na sira na rin ang pangalan, kayo-kayo na lang ang maglakasan ng loob ninyo. Dahil alam na po at nakita na ng taong bayan ang kasiraan ni Sara Duterte. Oy, nabalitaan na po natin na si Saldico ay nahuli na. At tulad ng sinabi ko, ito mga DDS gagawa ng kanilang mga eksena tungkol sa pagkakahuli kay Saldico. Sabi ni Representative Kiko Barsaga, nahuli na si Saldico sa Europe. Hindi pa rin natin alam kung nasaan si Martin Romualdez. Teka muna, nawawala ba si Martin Romualdez? Hindi ba past few days may mga panukalang batas pa siyang inilalabas? So nakita niyo itong mga DDS kung magpakalat ng fake news. Nasaan na daw si Martin Romualdez? Nahuli na si Saldico. So ang ibig niya sabihin, dapat hulihin na rin si Martin Romualdez. Pero nasaan na daw si Martin Romualdez? So nakita niyo yung sinasabi kong lusaw na ang mga utak ng mga DDS? Sabi tuloy ni Vince Loerte, hinahanap mo yung taong nagtatrabaho kahit sinisiraan nyo. Isipin mo, si Martin kahit magnanakaw tingin nyo, nakakagawa pa ng batas na nakakatulong sa taong bayan. Ikaw, Kiko, na puro puna at puro salita, wala kang nagawang batas bilang congressman.
Hanapin mo utak mo kung nasaan na Kiko. Halos lahat kayo ay nagmumukha ng baliw sa paningin namin. Yan ang sinasabi ko kanina, di ba? Ang mga sira, ang mga baliw, ang mga loko-loko, ang mga tanga, ang mga bobo, hindi nila alam na yun na sila, na tinatawag na silang baliw, sira ulo, tanga, bobo ng taong bayan. And yet, hindi nila alam yun or kunyari lang hindi nila alam. Nahihirapan na lang silang ipagtanggol ang mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte. Kaya lahat ng issues, tulad nito, nahuli si Saldico, tapos hinahanap ni Kiko Barsaga. Sino maniniwala sa iyo, Kiko? Nakikita namin kung ano ang mga ginagawa ni Martin Romualdez. At hindi nga ba itong si Kiko Barsaga ay nakuhanan ng mugshots dahil siya po ay inisyuan ng warrant of arrest. Although siya po ay nakapagpiyansa na. Pero ang kanyang kaso, 8 counts of cyber libel. Tapos itong mga DDS, itinuturo na naman, sinisisi na naman kay President Bongbong Marcos ang pagkakahuli dito kay Kiko Barsaga. Hindi naman po si BBM ang nagdemanda sa kanya. Isang private citizen na si Enrique Razon. So para maituro na naman nila kay President Bongbong Marcos ang sisi, sinasabi ng mga DDS na ang nagpakulong kay Barsaga ay itong si President Bongbong Marcos. Mga baliw na talaga kayo. Dahil hirap na kayong pagandahin ang imahe ng mga Duterte kung ano-anong kasinungalingan na ang inyong pinapakalat. Sabi kasi ni Lorraine Badoy, ang mugshot na yan ay ang patunay sa busilak na pagmamahal mo sa bayan. Ano ba mga kalokohan ang pinagsasabi nito mga DDS na to, no? Akala nyo mauuto nyo ang taong bayan, ha, Lorraine Badoy? Yung mugshot ni Kiko Barsaga, nagpapatunay ng kanyang busilak na pagmamahal sa bayan? O gusto nyo lang palabasin na lahat ng nahuhuli, lahat ng inaaresto, lahat ng minamugshot ng mga DDS ay busilak ang mga damdamin. At yun ang pagpapatunay ng pagmamahal nila sa bayan. Di subukan mong magpa-aresto, Badoy, para magkuhanan ka rin ng mugshot, para masabi mo rin na yung mugshot mo ang patunay ng iyong pagmamahal sa bayan. Sige nga, dare nga, magpa-mugshot ka. Sabi tuloy ni Jaden Umapas, mali ka, Badoy. Ang mugshot na yan ang patunay ng mga katangahan ni Kiko Barsaga. Wala siyang ginawang pagmamahal sa bayan. Nakulong siya dahil makasalanan siya. Kung tama ang pinaggagawa ni Kiko, wala siya dyan. Pare-parehas kayo mga bobo. Hihilig niyong gumawa ng fake news tapos pagmamahal daw sa bayan? Ulol! Hindi nga ba naman? Gagawa kayo ng kalokohan, magpapakalat kayo ng fake news, tapos pag nahuli kayo, sasabihin ni Badoy, pagmamahal sa bayan? Anong utak meron tong si Lorraine Badoy? Ha, Badoy? Talaga bang lusaw na ang mga utak ninyo na kahit na mali na, iikutin nyo yung script, palilitawin nyo na bayani pa. Itong mga nagpapakalat ng fake news, sa bagay, kayo-kayo naman eh. Mga mahihilig kayo magpakalat ng fake news. Tapos sasabihin nyo, pagmamahal sa bayan yung ginagawa ninyo. Tama yung sinabi ni Jaden Umapas, ulul, akala nyo maniniwala kami sa sinasabi ninyo? Kaya sa gantong salita ni Lorraine Badoy, lumakas lalo ang loob ni Kiko Barsaga. Dahil ang sabi ni Kiko Barsaga, sigurado na ngayon na hindi ako magnanakaw dahil walang magnanakaw na pinapakulong si Marcos. Kita nyo na, kawawang mga DDS talaga. Wala na talaga silang ibang maibato kay President Bongbong Marcos. Kaya kahit ano na lang, gagawin nila ng istorya, iikotin nila, at ituturo kay President Bongbong Marcos ang sisi. Sabi sa kanya ni Jasmine Duistro, anong walang magnanakaw ang napakulong? Pamilyang Diskaya para sa'yo, hindi sila magnanakaw? Pati si Bong Revilla at ibang mga opisyal ng DPWH, para sa'yo, hindi yan magnanakaw? Sa bagay, si Sara Duterte nga nagnakaw eh, pero hindi pa rin magnanakaw tingin nyo sa kanya. Kahit marami ng ebidensya, DDS ka nga pala, Kiko Barsaga. Tanga at bobo ka nga pala. Si Sara magnanakaw, pinagtatanggol nyo pa. Paano ka makakahanap ng mga nakulong na magnanakaw? Kayo-kayo din, dinidepensahan nyo yung magnanakaw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nalalakas na lang ng loob ng mga DDS na to yung kanilang mga sarili. Pinaglololoko na lang nila ang mga sarili nila. Kasi hanggat may DDS na maniniwala sa kanila,
hindi sila titigil na pagpapakalat ng fake news. Pero ngayon nabalitaan ko, marami ng mga DDS ang tumahimik. Pansin ninyo, nung nakaraang impeachment hearing, nung lumabas si Madriaga, marami na ang nagising sa katotohanan. Kahit pagtakpan nila yung issue na yan. Di ba ang in-issue pa ng mga DDS, ang nakita nila ay yung tainting, hindi man lang nila mabanggit yung 125 million na hindi pala ginastos ng 11 days, kung hindi within 24 hours. Tapos yung pinagyayabang ng mga DDS na cleared daw si Sara Duterte sa COA. Yung pala, dininay ng COA yung kanilang apila at pinasosoli kay Sara Duterte yung 73 billion ba yun na kailangan niyang ibalik sa gobyerno. Tapos ngayon, porke napahiya ang kampo ni Sara Duterte, keso wala daw due process na ginawa ang COA. Hindi pa ba due process yung ang tagal-tagal kayong binigyan ng pagkakataon na ayusin yung dapat nyong ayusin? Akala nyo kasi, papanigang kayo ng COA. So wag mo nang utuin ang taong bayan, Kiko Barsaga. Hindi naman sa pagnanakaw ang kaso mo kundi sa cyber libel. So, get your facts straight. Hindi ka inisyuhan ng warrant of arrest dahil sa pagnanakaw, although hindi pa po tayo sigurado dyan. Ikaw ay pinaaresto dahil sa kasinungalingan mo at fake news. Hintayin pa natin kung meron ka magiging kaso tungkol sa pagnanakaw, okay? At tulad nga ng sinabi ko, sa dami ng pinaputok ni Ramil Madriaga, nahihirapan na po ang mga DDS na ipagtanggol si Sara Duterte. Lalo na nung naglabas ng resibo si Ramil Madriaga ng mga tseke para patunayan ang pagnanakaw ng pamilya Duterte, na kina-counter kagad ng mga DDS. Dahil iba daw yung check yung pinakita ni Madriaga, fake daw yon. Well, hindi maglalabas si Ramil Madriaga under oath kung alam niyang peke yung checking yon. But then again, malalaman po natin sa mga susunod na hearing hanggang sa makaabot niyang ng Senado kung legit o hindi yung mga checking pinakita ni Ramil Madriaga. Sabi nga dito Ramil Madriaga, ipinakita ang mga cheque na ipinadala umano sa kanya ni FPRRD. So kung sinasabi ng mga DDS na ito ay kasinungalingan, hintayin natin. Tandaan ninyo, under oath si Ramil Madriaga, pwede siyang kasuhan ng perjury once na mapatunayan na siya ay nagsisinungaling. Paano kung totoo? Ayaw nyo bang malaman ang katotohanan mga DDS? Forever na lang ba kayo magpapabudol sa mga Duterte? Kung talagang mahal ninyo ang mga Duterte, dapat malaman nyo rin, maging interesado kayo kung totoo o hindi yung mga inaakusa sa mga Duterte. Sabi nga ni Ani Liwanag, ganito ang ebidensya na may natanggap na pera, mismong tseke, hindi katulad ng 18 Marites, puro maleta, ang pota. Pera, dinideliver, tapos puro maleta lang pinapakita. Mas credible pa si Ramil Madriaga, talagang humaharap sa investigasyon. Yung 18 Marites ayaw maghiwalay, ayaw makipag-cooperate sa DOJ at sa NBI. Alam kasi nilang gawa-gawang kwento lang, kaya hanggang Facebook lang sila nag-iingay, imbis sa tamang forum. Katulad ng ginawa ni Ramil Madriaga, sa tamang forum siya nagpaliwanag, hindi sa social media. Pansinin nyo na mula kay Amy Marcos at sa lahat ng mga DDS, pati itong kaso ng mga 18 Marines, hindi ba sa social media lang sila maingay? Bakit hindi nila pilitin umattend si Sara Duterte sa hearing para magkaalaman na? Bakit? Natatakot kayong malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa sinasamba ninyong si Sara Duterte? O ayaw din masira ni Amy Marcos yung kanyang ilusyon na hindi daw kayang sirain si Sara Duterte? Oy, nakita niyo yung last week nung nag-jogging si President Bongbong Marcos tapos nag-jumping jack pa? Tapos nung isang araw lang, nagbuhat ng sako ng bigas. Itong si Rowena Gonson na nagpakalat ng mga intriga na nawawala si President Bongbong Marcos dahil may sakit, dahil may stage 4 colon cancer, at gustong paniwalain ng taong bayan na nakaratay na si President Bongbong Marcos sa St. Luke, sa room 304 sa West Wing. Yung pala pediatric unit ng St. Luke's. So itong si Rowena Gonson, hindi po talaga titigil. Akala niya kasi mananalo siya sa 2028. Itong klase ng paninira niya, yung kanyang style ng campaigning, wala pong ka-chance-ang manalo si Rowena Gonson. Ginawa na naman niya ng intriga si President Bongbong Marcos doon sa pagbubuhat ng sako ng bigas. Sabi niya, nagbuhat ng bigas na nakangiwi
Hay na hay! Sabi ko sa inyo dapat kumikilos na talaga yung ating kapulisan Ang NBI, ang DOJ, hulihin na itong mga nagpapakalat ng fake news. Dahil ang ibig sabihin nito ni Rowena Guanzon, nakadroga si Bongbong Marcos nung nagbuhat siya ng sako ng bigas. Di ba? Kailan kikilos ang ating kapulisan? Masyado na nilang niyuyurakan si President Bongbong Marcos. Tatahi-tahimik na yung ating presidente dahil hindi nga naman siya pwedeng huminto lang at batuin lahat ng mga asong kumakahol sa kanya dahil mas marami po at mas importante yung kanyang trabaho para sa taong bayan. So dapat yung ating kapulisan, wag lang puro press release, wag lang puro social media na huhulihin sa ganito, huhulihin sa ganyan. Dapat may makita na po kaming resulta. Tulad ng sinabi nila, nahuhulihin yung mga nagpakalat ng balita na namatay na si President Bongbong Marcos o may sakit. Hihintayin po natin yung susunod ng hakbang na kung kayo ay talagang may mahuhuli. Sa bagay, nag-umpisa na po yan nung si Jack Argota ay kinasuhan ng DOJ. So, hihintayin naman natin sila Eloy Bugris at yung mga kasama niya kung mahuhuli. At itong mga katulad ni Rowena Guanzon, hindi man direkta, pero yung kanilang mga pahiwatig ay alam na nating taong bayan kung anong ibig niya sabihin. So, ngayon, ang ibig niya sabihin, hay na hay. Nakadroga si Bongbong Marcos, kaya siya nakapagbuhat ng sako ng bigas? Kawawa ka, Rowena Guanzon. Kung high na high si President Bongbong Marcos, yung utak mo naman, low na low. Sabi tuloy ni Ana Montemayor, baka utak mo yung nakangiwi. Kita mo naman na hindi nakangiwi. Sasabihin mo nakangiwi. May masabi lang. Sobrang babaw na ng mga utak ng mga attorney sa Pilipinas. Parang kumuha lang sila ng pagkaabogasya para gamitin sa katangahan. Nakakabilib ang attorney dati. Ngayon, karamihan sa attorney, puro basura na. Tama itong sinabi ni Ana Montemayor. Pansinin ninyo yung mga abogadong na nakadikit sa kulto ni Digong. Hindi ba ang dami nilang abogado dyan? Si Trixie Cruz Angeles, si Topacio, si Respicio, si Guanzon, at kung sino-sino pang mga abogado. Pansinin ninyo yung kanilang way of thinking. Kahit na alam na natin na mali yung kanilang pinupunto, pinaniniwala pa rin nila yung sarili nila na tama sila. Tulad nga po ng mga lumalabas na pasabog sa impeachment trial ni Sara Duterte, itong si Robin Padilla, gusto na namang ipatigil itong impeachment ni Sara Duterte. Bakit, Robin Padilla? Natatakot ka ba at hindi mo matanggap yung mga lumalabas na revelasyon tungkol kay Sara Duterte? Sabi kasi ni Robin Padilla, tigilan na po ang isyu ng impeachment ni VP at ang sakit ng presidente. Focus tayo sa special session para sa pag-amyenda at pagre-repeal ng oil deregulation law. Hirap na po ang taong bayan. Ito si Robin Padilla. Kunyari ka pa, yung concern mo, sinama mo pa yung sakit ni Presidente. Pero ang gusto mo lang talagang tumbukin dyan ay yung impeachment ni Sara Duterte. Tigilan na daw yung issue na yon. Again, kapag tinigilan ba natin yung impeachment ni Sara Duterte, kiginhawa ang buhay natin? Titigil po ba ang putukan sa gitnang silangan? Babalik ba sa dating presyo yung gasolina? Alam mo, Robin Padilla, halatang-halata na masyado Bawas ng konti. Nababasa mo ba kung anong tingin sa'yo ng taong bayan? Nasabi tuloy ni Daisy Chavez, bakit naman titigilan ang impeachment? Kala ko ba gusto nyo may managot na magnanakaw sa mga opisyal ng gobyerno? Parang sinabi mo na din na tigilan na din yung mga magnanakaw like issues sa flood control dahil lang may oil crisis. Pagsabihan mo mga supporters mo, mga DDS, na nagpapakalat ng fake news kay PBBM, hindi yung gusto mo na dapat tigilan na si PBBM sa fake news, sa sakit niya, at tigilan na din si Sara sa impeachment niya, magkaiba yung pagnanakaw sa biktima ng maling impormasyon. Di ba? Tama yan. Sabihan mo yung mga DDS na tigilan yung pagpapakalat ng fake news tungkol sa pagkamatay di umano ni President Bongbong Marcos. Dahil yon fake news talaga. Pero itong impeachment ni Sara Duterte, kung saan napakarami na nating nalaman, kay Ramil Madriaga pa lang yan yung mga susunod pa. So abangan po natin April 22. Sasalang po si former Senator Sonny Trillanes. So sa nangyayaring gulo po sa Pilipinas, na para sa akin, nag-ugat po lahat ng gulong yan dahil sa mga Duterte. Sinadya po nilang guluhin ang bayan para ipakita sa buong mundo
na incapable si Bongbong Marcos maging presidente ng Pilipinas dahil ang gusto nilang ipaabot sa buong mundo na dapat si Sara Duterte ang mamuno sa Pilipinas, na dapat siya ang maging presidente dahil kapag siya ang presidente, matitigil lahat ng gulong ito. Mga gulong, sila ang nagpasimula. At dahil successful sila sa panggugulo sa Pilipinas, naging abnormal na ang buhay natin. Na yun ang gustong palitawin ng mga DDS. Naging abnormal ang buhay natin dahil kay President Bongbong Marcos. May napapaniwala ba sila? Meron nga yung mga DDS lang na napakaliit na porsyento na lang kung ihahambing natin sa dami ng tao sa Pilipinas. So ang sabi ni Senator Bongo, ipinagdarasal ko po na makabalik na tayo sa normal na pamumuhay at mangyayari po yan kung Duterte ang mamumuno. O kita nyo na? Sinadya nilang guluhin ang Pilipinas at ang buhay ng mga Pilipino. Simula pa lang nung nagpakalat ng intriga si Duterte na meron tayong presidenteng bangag. So in one way or another, nagtagumpay silang guluhin ang buhay natin. At kapag lumabas na parang abnormal na ang daloy ng buhay ng mga Pilipino, magsasalita sila ng ganito. Para din palitawin na si Sara, siya ang pinakadapat mamuno ng bansa na pilit pinagtatakpan ng mga bulag ng mga DDS kahit na ang dami ng lumalabas na balita sa kanya, kahit na nabubuko na yung mga baho ni Sara Duterte. Kailangan panindigan ng mga Duterte ang paglinis sa pangalan ni Sara Duterte. So, babalik lang daw ang normal na pamumuhay natin mga Pilipino kung si Sara Duterte ang mamumuno. Nasabi tuloy ni Daryl Ginto, makabalik sa normal daw. Normal naman ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kayo lang naman ang mga abnormal. Imbis na magtrabaho, nangangampanya na kayo sa mga Duterte. Tagal pa ng eleksyon, pero baliw na kayo na makabalik ang mga Duterte bilang presidente. Gusto niya lang mabalik ang mga illegal na gawain noong kayo ang nasa kapangyarihan. Bongo, hindi kami nakakalimot. Kasama ang pamilya mo sa anomalya sa flood control na may ghost project. So kita nyo na, hindi po bulag ang ating mga kababayan. Nakikita po nila ang ginagawa ng mga DDS. Ginugulo ninyo ang buhay ng mga Pilipino para magmukhang abnormal na ito, para maisingit nyo lang na si Sara Duterte ang dapat mamuno dahil kapag siya ang naging presidente, bababa ang presyo ng bilihin, bababa ang gasolina, titigil ang gera sa Middle East, titigil ang patayan, ang nakawan, ang mga adik, ang mga rapist, matatahimik ang buhay natin. Pero, ang nakaligtaan sabihin ni Bongo, makakabalik lahat ng may kaso at anomalya na kaalyado ni Sara Duterte. Dahil kapag nanalo si Sara Duterte bilang presidente, wipe out, erase lahat ng mga kaso ng lahat ng mga kaalyadong sangkot sa mga anomalya. So kayo po, naniniwala ba kayo na hindi kayang sirain ng kahit na sino si Sara Duterte? At naniniwala ba kayo na makakabalik tayo sa normal na pamumuhay kapag si Sara Duterte na ang naging presidente? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.